Ka-Express, nakaharang sa Gilas Pilipinas gold medal dream sa FIBA Asia Cup ang 5 teams. Sa group stage pa lang, ay nandiyan na ang New Zealand na siyang unang matinding pagsubok ng Gilas that will set the tone para sa kampanya ng team kung saan tayo aabot. Pagkatapos ng group stage, ay nag-iintay ang mga malalakas na teams ng Middle East like Jordan, Iran at Lebanon. Kasama rin ang mga traditional rivals ng Gilas, ang China, Korea at Japan. Pero sa dulo ay naghihintay ang Australia para sa gold medal match. Looking at sa power ranking sa Asia at Oceania, lumilitaw na ang Australia, Japan, New Zealand, China at isa o dalawang bansa galing sa Middle East ang nakaharang sa Gilas. Pero mukhang kaya naman ng Gilas na pabagsakin ang 5 malalakas na teams na ito, pati ang Australia at Japan, kahit pabit-bit nila ang kanilang mga NBA players. Malaki ang aking paniniwala sa bagong sistema ni Coach Tim Cone that puts premium on familiarity and continuity. Ayaw niyang magdagdag bawas ng mga players kahit merong injury in order not to distract the team chemistry na na-accumulate na ng team simula last year. At kung i-rate natin ang Gilas as a team in connection sa complexity sa triangle offense ni Coach Tim Cone, ay siguro by the time na magsisimula ang unang laban ng Gilas sa FIBA Asia Cup, ay nasa 60% na ang team. And it is expected na by the end of the tournament ay nasa 70 to 80% na ang team, makuha man nila ang gold medal o hindi. So in other words, ang paglalaro ng Gilas sa FIBA Asia Cup is like hitting 2 birds in 1 stone. Mukhang makukuha ang gintong medalya and at the same time, isa itong building blocks para sa ultimate goal ni Coach Tim Cone at ng SBP na makabalik muli ang Pilipinas sa Olympics. Ka-Express, isang matinding laban na naman ang ating abangan. Habang papalapit na ang FIBA Asia Cup, tumitindi na rin ang tensyon at excitement ng buong basketball community sa Pilipinas. Pero alam niyo ba na hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 5 malalakas na teams ang nakaharang sa landas ng Gilas Pilipinas patungong gold medal. Yes, Ka-Express, at isa na riyan ang powerhouse na Australia, isang team na hindi lang basta kalaban, kundi isang dambuhalang pader na kailangang akyatin ng Gilas kung gusto nating makabalik sa tuktok ng Asian basketball. Simula pa lang ng group stage, ay babalandra na agad ang New Zealand. Ang Tall Blacks na kilala sa kanilang physical at structured play, ay tila test agad ng maturity ng bagong Gilas system ni Coach Tim Cone. Dito pa lang Ka-Express, matutukoy na natin kung gaano ka-epektibo ang kanilang triangle offense na pinanday ng halos 1 taon na ensayo at competition. Isang pagkatalo dito ay pwedeng magpapabagsak ng momentum, pero isang panalo ay pwedeng maging hudyat sa bagong era ng Gilas Pilipinas. Cliffhanger agad sa umpisa pa lang ng torneo, do or die. Kaya huwag kayong bibitaw dahil bawat segundo ng laban ay parang teleserye na punong-puno ng twist at kabaliktaran ng kapalaran. Pero teka, hindi pa diyan natatapos ang laban dahil sa knockout stages, nakahanay na ang mga kalaban mula sa Middle East. Nariyan ang Jordan, ang Iran at ang palaging pahirap sa Gilas na Lebanon. Matatandaan natin ang matinding bakbakan sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Lebanon sa nakaraang qualifiers kung saan muntik nang maputol ang panalo ng Gilas sa home court. Pero ngayon Ka-Express, ibang Gilas na ang haharap sa kanila. Mas pino, mas buo at mas familiar sa isa't isa. Kung noon ay umaasa tayo sa biglaan at instant chemistry, ngayon ay may tinatawag na tayong continuity. Sa ilalim ng leadership ni Coach Tim, unti-unti nating nakikita ang disiplina at sistema na noon pa natin inaasam. At hindi rin mawawala sa eksena ang mga dating karibal natin, ang China, Korea at Japan. Ang China, bagamat may sariling mga issues sa loob ng kanilang programa, ay nananatiling giant pagdating sa height at depth. Ang Korea, kahit minsan hindi nakasali sa mga torneo dahil sa political issues ay palaging may sorpresa. Pero ang Japan, mga Ka-Express, ang pinakainabangang makabangga natin. At bakit? Dahil posibleng bit-bitin nila muli si Rui Hachimura at Yuta Watanabe, mga NBA caliber players na dati nang nakatikim ng panalo laban sa Gilas. Pero sabi nga nila, hindi sapat ang star power kung wala kang sistema. At ito ang binubuo ngayon ni Coach Tim sa ating national team. Pero sa dulo ng lahat ng ito, isang pangalan lang talaga ang kinatatakutan ng lahat, ang Australia. Sa Asia Cup man o sa World Cup, palaging may bigat o respeto ang pangalan ng Boomers. Sila ang reigning gold medalist ng FIBA Asia Cup
at consistent quarter-finalists sa World Cup at Olympics. At kahit hindi pa nila dalhin ang kanilang buong NBA lineup, sapat na ang kanilang NBA stars at veteran core para maging hadlang sa gold medal dream ng Gilas. Pero dito rin papasok ang pinakamatinding tanong, kaya bang pabagsakin ng Pilipinas ang Australia? Ka-Express, kung titingnan natin ang current power rankings ng Asia at Oceania, makikita natin ang isang napakahalagang pattern, ang Australia, Japan, New Zealand, China at isa o dalawang kupunan mula sa Middle East ang top-tier teams na nakaharang sa atin. At sa lahat ng ito, ang Gilas ay unti-unting umakyat. Slowly but surely, lumalapit tayo sa level na dati ay panaginip lang. May mga teorya at prediction na kayang makipagsabayan ng Gilas sa kahit sinong Asian powerhouse kung may pagpatuloy ang sistema ni Coach Tim. Ang tanong, hanggang saan kaya ito dadalhin ng ating kupunan? Isang malaking aspeto ng tagumpay ng Gilas ngayon ay ang familiarity at continuity. Hindi na tayo umaasa sa mga hugot player na last minute nang isinali. Ngayon, mas binibigyan ng halaga ang chemistry at consistency. Mula noong Asian Games gold medal hanggang sa SEA Games at iba't ibang pocket tournaments, unti-unti nang nahahasa ang triangle offense na kung tutusin ay mahirap aralin. Pero kapag na-master ay sobrang deadly. Ayon sa insider, nasa 60% na raw ng kabuoang sistema ang naisa sa puso ng mga players na yon. At kung magtuloy-tuloy ito, posibleng umabot sa 70 to 80% execution by the end of the Asia Cup. Hindi ba't napakagandang balita para sa ating lahat to? Well, kung tutuusin, ang laban ng Gilas sa FIBA Asia Cup ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo ng medalya. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano ang makabalik sa Olympics. Ito ang ultimate goal ng SBP at the coach team. Kaya bawat laro sa Asia Cup ay isang rehearsal sa mas malaking entablado. Hindi lang ito competition, kundi evaluation. Sino ba ang tunay na may puso? Sino ang may utak sa loob ng triangle? Sino ang may disiplina? At sino ang handang ipaglaban ang bandera ng Pilipinas laban sa pinakamalalakas sa Asia? At dito na papasok ang pinaka-importanteng mensahe ka-Express, huwag tayong mawawalan ng tiwala. Huwag tayong padadala sa pangungutya ng iba na sinasabing hindi pa handa ang Gilas. Dahil kung babalikan natin ang kasaysayan, ilang beses nang ginulat ng Pilipinas ang mundo. Mula sa Gilas 2013 hanggang sa Asian Games gold medal noong 2023. At ngayong mas buo at mas handa na tayo, mas malaki ang tsansa natin pabagsakin ang 5. Yes, 5 na nakaharang sa ating landas. Hindi lang basta pagsubok ito, kundi oportunidad para ipakita kung sino talaga ang hari ng Asia. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.